President Marcos Jr. itinutulak ang Anti-Dynasty Bill Party List System Reform Act bilang mga prioridad na panukala. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapar Hannah Jane Sancho. Tinukoy ng Marcos administration ang apat na mahalagang panukalang dapat umunong bigyang prioridad ng Kongreso. Sa isang press briefing sa Malacanang Palace, ipinaliwanag ni Undersecretary Claire Castro ang kahalagahan ng pagpasa ng mga ito. Para sa mas bukas at maayos na pamamahala, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso na gawing prioridad ang apat na legislative measures. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na magkaroon ng bukas at inklusibong pamamahala, ipinag-utos ng Pangulo sa Kongreso na gawing prioridad ang Anti-Dynasty Bill at Party List System Reform Act. Kasama rin dito ang Independent People's Commission Act at ang Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o ang KADENA Act. Nagpulong ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa Malacanang nito Martes. Binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pag-aaral ng Kongreso sa apat na panukalang batas na ito. Aniya, mahalaga na sa pagbuo ng mga batas, maliwanag na mailarawan kung ano ang dynasty sa Anti-Dynasty Bill. Gayon din ang definisyon ng marginalized sector sa Party List System Reform Act upang magsilbi ang mga ito ng wasto. Nang tanungin kung bakit ngayon ay tinutulak ng Pangulo ang Anti-Dynasty Bill, gayong noong 2022 presidential race ay sinabi nitong bakit gagawing illegal ang dynasty kung ito ay gusto ng tao? Muling binuksan ang usapin ng kanyang nakaraang posisyon. Ipinaalala rin ang pahayag noon ng kandidato pang Marcos Jr. na ang politika ay tungkol sa performance at kung may pangamba sa political dynasty, dapat dumaan lahat sa eleksyon. Ipinaliwanag naman ni Undersecretary Claire Castro ang dahilan ng pagbabago ng pananaw ng Pangulo tungkol sa political dynasty. Nagbabago ang political landscape, maraming umaabuso. At tama naman ang Pangulo, ang kapangyarihan ng pagboto ay nasa kamay ng taong bayan. Pero dahil dito may mga naaabuso, nais ng Pangulo na ipabatid sa taong bayan na kayo ay may choice. Choice na naaayon sa merito, hindi lamang dahil pare-pareho ng apelido. Samantala, ipinahayag din ng Pangulo ang suporta sa Independent People's Commission Act na kanyang inilarawan bilang powerful body na mag-iimbestiga sa mga illegal na infrastructure projects sa bansa. Gayunman, nanawagan siya ng mga safeguard upang hindi ito magamit sa pampupolitikang layunin. Wala ring tutol ng Pangulo sa KADENA Act na naglalayong palakasin ang transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng bayan. Tinalakay din sa pulong ng LEDAC ang timeline para sa pagpasa ng General Appropriations Bill at ang pagtatransmit ng mga enrolled bills para sa permado ng Pangulo. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News.